Ivana's POV. Gusto kong maging masaya na ng tuluyan pero hindi ko maiwasang isipin ang kalagayan ni Christine. Para ko nananaginip ng gising. Narinig ko ang mga sigaw niya sa isipan ko. Are you okay? Wilson huskily asked when I suddenly woke up in the middle of the night. Dahan-dahan ako dapat rin nung unti-unting umupo kaya tumupo rin siya na hindi na istorbo ang tulog ni Aaron. Christine's face flashed inside my head. I am feeling so guilty. Kahit alam ko na wala naman akong kasalanan. Wilson went beside me to slightly hug me. Kagad akong kumalma nang naamoy ko ang bango niya. I saw Christine in my dreams. Come on, sleep now. Stop thinking about those things. Banayad na sabi ni Wilson bago ko pahigain sa dibdib niya. Unti-unti kong pinikit ang mata ko at agad akong dinala na antok. Si Aaron baka... I got him. Don't worry. He whispered so I fell asleep on his chest. Kinabukasan, 3 kami na nagtinanghali ng gising. I checked my email immediately to look if our office in Turkey got my message. Napakulot na ako dahil nagdademand na sila ng pagbalik ko. What's that? Wilson suddenly looked at the screen of my phone so I rolled my eyes at him. Do not be so paranoid, I said before giving him my phone. Tinignan niya naman kaagad iyon. We will go there next week to settle this, he said before planting a soft kiss on my lips. Sandali tong tinignan si Aaron na ngayon tutok na tutok sa iPad niya kaya't muli akong hinalikan ni Wilson ng marahan. Stop, I said but he did not stop kissing me. Daddy! Biglang inis na sambit ni Aaron kalaunan kaya't naitulak ko si Wilson na biglang umisi. What? Nanunoy ang talong ni Wilson sa anak niya kaya't masama kaming tinignan ni Aaron bago siya nagpakandong kay Wilson. You are bad, Aaron said before glaring at us both. Napangawi na lang ako dahil doon sa kamuling huminga. Aaron lay down beside me and Wilson. Nalikan ko si Aaron sa labi at sa iba't ibang parte ng mukha, kaya bahaga siyang tumawa. Nang lingunin ko si Wilson, nakakagat labi siya kaya tinaasan ko siya ng kilay. Good morning, by the way, he teases before kissing my lips. Natawa na lang ko kalaunan, tsaka bumangon, kaya't bumangon na rin siya. Get up, big boy. Let's buy something downstairs, sabi ni Wilson kay Aaron kaya't nagkumahok na tong bumaba sa kama. Wilson went inside the walk-in closet to wear his shirt and his sweatpants. Buy what? Talong ko sa kanya. Anything, he said before kissing my forehead. Dad, I saw a cute bonnet in the store downstairs. Buy it for me, sabi ni Aaron at hinila ng daddy niya palabas kaya't napanguwi ako bago sumunod para bumaba na rin. Anong bibilin niyo? Tanong ko ulit pero ngumisi lang si Wilson bago buhatin si Aaron palabas ng pinto nitong penthouse. Chill, we'll just buy some snacks for later, he said so I rolled my eyes. Ilang sandali pa muling bumukas ang pinto. Nagtaka ko na makita ko silang pumasok ulit. Daddy! Ines sa tawag ni Aaron dito pero dire-diretso naglakad palapit sa akin si Wilson. Nagulat ako na bigla niya akong hapitin sa bewang para ilapit sa kanya. I'm still so in love with you. Are you aware of that, right? Seryosong sabi ni Wilson kaya napanunok ako. Biglang kumalabog na mabilis ang puso ko dahil hindi ko inaasahan ng mga salitang yan ngayong araw. Daddy, let's go! Ines sa sambit ulit ni Aaron. Of course I know, I answered before caressing his cheeks so he smiled. Good! Sabi niya tuloy ang umalis kasama ng anak. Naiwan ako nakangiting malaki habang nakatingin sa saradong pinto. My cheeks are burning and I could not help but to feel so happy. Dapat ko nga bang ituon ang pansin ko sa sarili ko? Should I be selfish this time? Matapos ng ilang minutong pagkatulala, nakangiti akong napailing bago pumasok sa kusina para magluto ng agahan. Kakarating ko lang sa kusina, biglang tumunog ang doorbell. Nangunot ang noo ko dahil doon, dahan-dahan bumalik sa living room. Who might it be? Mabilis ako lumapit sa pinto dahil sa pag-aakalang mommy ni Wilson. I opened the door and the woman waiting outside shocked me. Sa sobrang gulat ko, wala ako nagawa na malakas niyang itulak ang pinto para makapasok siya. Namuhay ang kaba sa buong katawan ko habang tinitingnan ang mukha niya. She's even holding a scissor. Christine? Kabadong sabi ko habang nanlilisik ang mata niyang nakatingin sa akin. Anong karapatan mo maging masaya habang ako nagdurusa? Napatras ako sa pagdagundong ng boses niya. Gusto ko lumabas para iwasan siya kaso nakaharang siya sa pintuan. Takot ako dahil di imposibleng saktan niya ako dahil sa sitwasyon niya ngayon. Gulong-gulo ang buhok niya at nakasuot pa siya ng hospital gown na para bang tumakas lang siya sa ospital. Mahigpit ang hawak niya sa gunting. Ang mga mata niya puno ng galit. Hindi ko na siya kilala. Ibang tao na siya. Christine, wala akong kasalanan sa'yo. Palagi ka na lang nangaagaw. Papatayin kita para wala na akong kaagaw. Bigla ako napatakbo nang itaas niya ang kamay niyang may hawak ng gunting.
Hindi siya magdadalawang isip na sasaksakin ako ngayon. Namawis ako sa sobrang kaba at iniiwasan siya. Christine, stop! Takot na sabi ko pero patuloy niya ako sinubukang saksakin kaya di ko napigilan pang sarili kong sipain siya para lang protektahan ang sarili ko. Wilson is not here. I cannot die this time. I just can't. Papatayin kita. Sigaw niyang parang isang baliw. Kinuha niyang isang vase sa kamalakas na binato sa akin. Huli ko nang naiwasan yon kahit bahagya akong natamaan sa braso na kinangwi ko. Sobrang bilis ng galaw niya dahil nahuli niyang buhok ko. Sinabunutan niya ako kaya't napasigaw ako habang pinipigilan ng kamay niyang may hawak na gunting na balak niya ipangsaksak sa akin. Christine, tama na. Hindi. Ako lang dapat. Ako ang dapat pakakasalan ni Wilson. Ako dapat ang mahal niya. How can he love you when he doesn't even care for you? Sigaw ko na kagad kong pinagsisihan dahil mas lalong lumaki ang galit niya. Kasi malandi ka. Nilandi mo siya. Pati kay daddy nakikihati ka. Nasugatan niya ako sa braso at dahil doon mas lalo ko nakaramdam ng takot. Papatayin kita! Ubod lakas na sigaw niya. Bahagya ako ng hina kaya't natulak niya ako pasandal sa pader. Sinaksak niya ako pero sa kabutihang palad, sa pader yun tumama at naiwasan ko. Lalo nandisik ang mga mata niya. Literal na para siyang baliw ngayon. Christine, tama na. Hindi ako titigil hanggat di kita napapatay. Sigaw niya at saka natawa siya pagkatapos. Napahawak niya sa niya ng gantong sobrang pagtawa, kaya kinuha ang pagkakataong yun para sana lumabas. Pero dahil sa sobrang panginig at panghihina ko, di ko magawang buksan ang pinto. Nalingonin ko siya at di ko napigilan pang mapaiyak dahil alam ko kayang-kaya niya akong patayin. Are you afraid, Ivana? Do not be because ate won't hurt you. Kaya huwag ka nang kumalaw para mapadali ng pagpatay ko sa'yo. Para di ka na makaramdam ng sakit. Huwag kang lalapit. Nanginginig na sambit ko pero ngumisi lang siya at nanilisik pa rin ang mga mata. She ran the sharp side of the scissor on her palm. Takot ako na patingin doon na nasugatan siya pero parang wala lang sa kanya yon. Mas ngumiti pa siya lalo na nang makitang dugo niya dumadaloy. Ang sarap sa mata ng dugo. Pero mas masarap siguro kung dugo mo nakikita ko. You're crazy, I said while trying to open this door but I just couldn't. Kapag nawala ka ako nang titira dito. Nakakatabi ko si Wilson matulog bawat gabi. I will kiss him and I will make love to him. Nandidiri ako sa mga salitang lumalabas sa bibig niya pero siya tumawa lang ulit na parang baliw. Nandidiri si Wilson sa'yo. Mariing sabi ko. Di ko alam kung saan galing yung katapangan ko sa pagsagot ngayon. I triggered her anger and this is not good. Galit niyang binato sa akin ang gunting na hawak niya at mabilis ko siyang iniwasan. Napasigaw siya sa inis dahil doon tsaka mabilis akong sinugod. She grabbed my hair so I tried to kick her. Stop it, Christine! I shouted. Sobrang sakit ng pagsabunot niya na parang hihiwaling na ang mga buhok ko sa anit ko. I grabbed her hair too. Napasigaw siya dahil doon kaya muli ko na naman siyang sinipa dahilan para lumayo siya sa akin. Tatawag ako ng pulis? Subukan mo. Masisira ang buhay mo. Mas lalong masisira ang buhay ko kung malaya ka. Sigaw ko kaya binuhat niyang muli ang isa pang vase para ibato sa akin. Laking pasalamat ko dahil naiwasan ko yon. Sumigaw ulit siyang napakalakas at sa pagkakataong yon, tuluyan kong nabuksan ang pinto. Tatakbo sana ako palabas pero sinipa niyang pinto kaya't sumara ulit to. You! Christine, I could help you. Just stop doing this. Mahina ang sabi ko dahil baka sakaling mawala ang galit niya. Pero imbes mawala ay mas lumala pa yon. My whole body is shaking. Stop? Stop what? She is really crazy. You need to get jailed inside the mental hospital, I said before forcefully opening the door. Nabuksan ko yun kahit sa pagkakataong to hindi na ako nagsayang pa ng segundo. Tumakbo ako papunta sa labas at sumunod si Christine habang sumisigaw. Walang katao-tao sa hallway kahit mas lalo ko nakakaramdam ng takot. Di pa ako masyado nakakalayo sa penthouse na mataan ko si Wilson. May hawak na bulaklak at si Aaron naglalakad sa tabi niya. Magkatinginan silang dalawa kahit di nila ako nakikita. Wilson! I called so immediately looked at me. Mabilis nagbago ekspresyon niya. Galit at pag-aano lang pumalit na makita niya akong tumatakbo. Mabilis niyang tinapon ng bulaklak para salubungin ako. I hugged Aaron as Wilson shields us using his body. Wilson! That girl hurt me! Sigaw ni Christine at saka tumingin sa direksyon kung saan ito galing. Tumulong luha ko na makita si Christina at Daddy, tumatakbo palabas ng elevator. I hugged Wilson tightly when I heard Christine scream. No, 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 no. Wilson called someone and after a while a lot of securities came.
Hinuli nila si Christine na sobra nang nagwawala. Wilson, please, don't do this. Sabihin mo silang pakawalan si Christine. Ivana! Umiiyak na pagmamakaawa ni tita pero diniin ni Wilson. Please don't do this. Don't do this. Sabihin mo sa kanila pakawalan si Christine. Ivana! Umiiyak na pagmamakaawa ni tita pero diniin ni Wilson ang mukha ko sa dibdib niya. She's a psycho. Hindi ko palalampasin to. Matigas na sabi ni Wilson kaya naman humagulhol akong lalo. Humagulhol din si Tita Christine habang pilit na kinukuha si Christine ng mga security. Ivana, please. Nagmamakaawang sambit ni Daddy habang nakatingin sa mga mata ko. I cried while looking at him. Sinenyosan ni Wilson ang mga security kaya kinaladkad nila si Christine. Mommy? Daddy? Aaron called us while slightly crying so Wilson carried him while shaking my whole body. At makita niyang sugat sa braso ko gawa kanina ni Christine. Anong ginawa niya? Matigas sa tanong ni Wilson sa akin pero umiling ako dahil hindi ko magawang magsalita. I will file a case against her. He said and Dad heard it. Wilson, please don't. We will fly to the US for her treatment. Ivana, we're very sorry. Please, forgive your sister, Dad said. Ito ang kauna-unang pagkakataong nakita ko yung binaba niyang sarili niya. I will never forgive. I said what I said, Wilson said before pulling towards the unit. Na makapasok kami sa penthouse niya na pumara si Wilson nang makita ang loob. I'm so sorry. I thought it was your mother or any important guest so I opened the door. I'm so sorry. Umiiyak na sumbong ko. I'm sorry for not being here. I hugged him so tight and I kissed my forehead a lot of times. We're going to Turkey later. Hindi tayo babalik hanggat tinaayos ang lahat ng to. The building security just did. He said while hugging me. Ilang sandali pa ay nagring ng phone ni Wilson. He answered it while still hugging me. Mom? Yes, Ivana? Ivana is fine. Dad, Christine went here. Yes, please tell Dad that we're going to Turkey today. Yes, thanks. I gasped. Just it. Muling mira ni Wilson. Saan dinala si Christine? Mental hospital. Sagot ni Wilson kaya naman napasingap ako sa gulat. What? What about Daddy and Tita Christina? Are they okay? Sunod-sunod na tanong ko kaya't mariin nila akong tilitigan. Just pack, sabi niya. May plane ticket na ba kayo? Anong oras ang flight? Tanong ko ulit pero di na ni Wilson ako sinagot kasi mas inunan niyang ayusin ang mga gamit ni Aaron na kailangan naming dalhin. In the end, I just also packed my things. Kahit na sobrang nagdadalawang isip ako dahil sa sobrang biglaan ng desisyon niya. Come here, patingin ang sugat mo. Sabi ni Wilson at di pa ako nakakalingon ay marahan niya na akong hinila papalapit sa kanya. Nagamot na namin kanina ang sugat pero mukhang hindi pa rin siya kontento. May masakit din sa braso ko na tamaan na vase kanina pero hindi ko lang sinabi kasi hindi naman malala. Okay na. Marahang sabi ko kaya sandali siyang pumikit ng mariin habang umigting ang panga. Sorry, he said so I slightly combed his hair using my fingers. Thank you, I said. Sandali pa kami nagkatitigan at ako ang unang nag-iwas ng tingin dahil naiilang ako. You are so beautiful, he whispered so my cheeks heated. Please don't be hard on Christine and my dad's family, I said almost in a whisper. They are hard on you. I immediately shook my head when I heard that. Still, Christine is already suffering and I don't want her to suffer more. Hayaan mo na lang, sabi ko pero umigting ang panga ni Wilson. Parang di niya gusto ang mga salitang lumalabas sa bibig ko ngayon. Stop thinking about those things. Let's just get ready. Sabi niya at kaya sa huli tumango na lamang ako. Nag-ayos. After an hour, we're already done. Aaron is already excited of the idea of going back to Turkey. Wilson called one of our drivers to drive us to the airport. Pagkarating nga namin sa airport, ay may lumapit kagad sa amin para mag-assist. Di kami dumaan sa usual na daanan dahil dumaan kami sa VIP hallway and we're also guarded with the airport security. Nakakalula pero hindi na ako nagsalita pa. Para mas lalo ako nagulat na makita ang eroplanong sasakyan namin. Hindi ako po pwedeng magkamali. At sigurado ako private plane ito. Yours? Gulat na tanong ko. Imbes sagutin, hinapit ako ni Wilson sa bewang para dalhin sa loob. I gasped when I saw what's inside. A family plane? 8-seaters lang ang laki. At malaki espasyo sa loob. I could see a small bar at the back. Not the typical airplane. I bought this 3 years ago. Mahinang sabi ni Wilson kaya naman lalo kong namangha.
Alam ko na mayaman siya pero hindi ko alam na nagmamay-ari siya ng ganito. I might buy another one again soon. Dagdag niya kaya naman nanlaki ang mata ko. Wilson, this is beautiful. Manghang sabi ko. It's for us, he said before making me sit on the middle. Naupo rin si Aaron at kaagad namang humingi ng pagkain. Isang utos lang ni Wilson sa isang flight attendant, kaagad na nahatira ng pagkain si Aaron. Aaron, limit your food. Suway ko sa anak na makita ang sunod-sunod na pagsubo niya ng ice cream. 15 hours from here to Izmir? Wilson said, so I nodded before closing my eyes. I suddenly felt tired because of what happened today. Ang dami nang nangyari at hindi ko yun halos na maipasok sa utak ko. Sobrang hirap paniwalaan. Sobrang bilis ng pangyayari. I will sleep first. Pagod na bulong ko at agad na ako nakatulog. Nang magising ako ay nagsimula ng mag-serve ng dinner. Kagad ako napatingin kay Aaron na tahimik lamang sa seat niya. He's watching some cartoons on his mini TV in the seat and is also hiding his iPad. Mabilis ko naman nilingon si Wilson na nakatutok lamang sa phone niya. Tumango ako dahil nakaramdam ko ng pagkaihi. Where are you going? Wilson asked. I need to pee. Sabi ko at kagad din siyang tumayo. I will go with you. Sabi niya pero umiling lamang ako. Stay here with Aaron. Sabi ko pero sumama siya at pinili lang sa mga flight attendants ang pagbabantay para kay Aaron. Na makarating na nga kami sa female comfort room ay wala siyang balak sa labas ng bahay maghintay. Ano? Sasama ka sa loob? Taas kilay kong tanong pero ginisihan niya lang ako at mas nauna pa siyang pumasok sa loob. Inila niya ako papasok sa kapasinghap ako ng malakas. Wilson, get out! I hissed but he just smirked before kissing me. Nawala ang ihing lalabas ko dahil sa ginawa niya. Medyo malakas ko siyang pinalo sa dibdib. Mabilis lamang niya nahuli ang parehong kamay ko. Siguro, I want to kiss you and I cannot do that outside, he said before claiming my lips. I am so shallow because I immediately kissed him back. Just kiss, Wilson. Banda ko sa gitna ng halikan namin kaya naman tumawa siya. And of course, he does not want just a simple kiss. His hands were all over my body now. I am just enjoying his kisses at alam ko na kung ano man ang gusto niyang gawin ngayon, papayag ako ng bukal sa loob ko. Sweet, he murmured while his tongue is exploring inside my mouth. Let's stop this, Wilson. Nangihina akong sabi dahil ilang minuto na lamang kaming nandito. 5 minutes more, he said while kissing me. His hands are now busy. Wilson! Pigil ko sabay tulak sa kanya na mahina, kaya nangihinayang ako nang umiwalay siya sa akin. Nang mapatingin ako sa mukha niya, nakita ko ang pagnanasa noon, kaya naman napapikit ako at napilitan na tinulak siyang papunta sa labas. I will pee. Go back to your son, I said before closing the door between us. Sunod-sunod akong huminga na malalim doon. Ramdam na ramdam ko ang bahagyang pagkapi ng mga labi ko dahil sa mga halik niya. I wore a red lipstick earlier at sa ngayon, mukhang sinimot niya yung lahat. Matapos ko sa loob ng CR, kagad akong lumabas. Wilson was not there anymore at bumalik na ako sa mga upuan namin. And there, nakita ko mag-ama kong kumakain. I smiled in a choice of my words. Mag-ama. Wala sa sariling bulong ko habang naglalakad papalapit sa kanila. Mommy, let's eat. It's Turkish food. Aaron said so I smiled at him before nodding my head. Bakit ang tagal mo? Talong naman ni Wilson. Seriously? You're asking me that? I asked so he smirked. Dahan-dahang bumaba ang tingin niya sa mga hita ko kaya naman umirap na ako. I cannot wait to land, he said. As if, Wilson. I said and that made him laugh. Kumain kami at nanood ng movie pagkatapos. 15 hours is not a joke. It's tiring, but those 15 hours is boring because I am with the two guys. Matapos nga ang matagal na oras, nakalapag na rin kami sa airport ng Izmir. Aaron sleeps so Wilson carried him. A car? Wilson asked, so I smirked at him before calling a taxi. We are not as rich as you, Wilson, I said and I heard his curses before entering the taxi. This is crazy, Ivana. Sabi pa ni Wilson pero tumawa na lamang ako. Medyo matagal ang biyahe patungo sa village namin at habang palapit ng palapit mas lalo ko naramdaman ng pagkamis sa lugar na to. Halos isang linggo na kaming dalawa. Umalis ng kaming dalawa pero ngayon nadagdagan na kami ng isa. There, I said when the taxi stopped in front of our house. Tahimik naman si Wilson bumaba at kagad niyang pinagmasdan ng bahay namin. Ivana, you're back! Hira suddenly screams on their house. Hira, nice seeing you again?
Tumakbo siya papunta sa amin pero bumagal ang pagtakbo niya nang makita na may kasama kami. Sandaling tumigil ang mga mata niya kay Wilson. Kita ko ang pagkabangha sa mga mata niya, kaya naman sandali akong tumikim para naman matauhan siya. Hira, this is Wilson. She is a Filipino and she is my friend. Pagpapakilala ko sa kanila. Tumango naman si Wilson ng marahan. At nakita ko kung paanong nahiya si Hira. You are surely tired. I'm really happy to see you here again. Let's chat some other time. I smiled at Hira. Thank you. Sabi ko kaya't yumuko naman siya kay Wilson bago bumalik sa bahay nila kaya't lumapit na rin ako sa pinto para buksan iyon. Nang makapasok agad akong tumungo sa itaas para buksan ang pinto ng kwarto para mailagay na rin ni Wilson si Aaron sa kama. It's cold, I said when we went out of the room to let our son sleep. I want you to tour me here. Gusto ko makita kung saan ka nagtatrabaho at kung saan kayo palati namamasyal. I want to know everything. I want to know every details. Nangihinang sabi ni Wilson, kaya't naman napalunok ako bago tumango. Dahan-dahan kong hinawakan ang kamay at pinagsiklop ko rin ang mga daliri namin bago siya dalhin sa living room. We have a small drawer there so I open it. Kinuha ko ang mga photo albums kung nasa ng mga pictures ni Aaron mula bata pa siya. I gave them to Wilson. Inipon ko ang lahat. I am so sorry. Mahinang sabi ko habang pinapanood siyang tumingin sa mga litrato. Was it hard? Tanong Wilson kalaunan. I sighed. It's hard. Pagsasabi ko ng totoo. Mas sumigpit pa ang pagkakahawak niya sa kamay ko kaya tinoon ko ang mga mata ko doon. His fingers fits perfectly in between mine. Namuo ang mga luha sa mata ko dahil ngayon ko na tuloy ang naramdaman na hindi ako nag-iisa. Na di ko kailangan magtago. I'm really sorry for hiding Aaron. I'm sorry for being a coward. I'm so sorry. Wilson, please forgive me. Umiiyak na sabi ko pa kaya dahan-dahan na Wilson inangat ang baba ko para matignan ko siya sa mga mata. He slowly wiped my tears using his thumb at imbes tumigil sa kakaiyak mas lalo lang tumulong luha ko. I'm hurting because I hurted him. I love you, he sincerely said. Mabilis akong yumakap sa leg niya habang humahagulhol. I love you, I said unclearly. Muli niya akong tinignan sa mga mata. I could see his genuine smile right now. Mas lalo ko nasasaktan at di ko maiwasang sisihin ang sarili ko. I am so bad, I hurt him. Sinaktan ko si Wilson ng gusto dahil sa mga desisyon ko. Nagpakaduwag ako at nagpadala. I love you so much. 5 years yet I could not move on. Bawat minuto, oras at segundo hindi ka nawala sa isipan ko. You made me crazy. You poisoned my whole system. He said while looking straight into my eyes. Dahan-dahang nagtago ang mga labi namin matapos yon. Kapwa naming nilasap ang pagmamahal na umuusbong sa buo naming pagkatao. I'm willing to face everything with him this time. Hindi na ako tatakasan at di na ako magiging duwag. I want to prove to him that I'm really in love with him. I want to prove myself. I want to be with him forever. Sa sumunod na araw, sinamahan ako ni Wilson at ni Aaron papunta sa pinagtatrabahuhan ko. I filed my resignation in our head, signed that with no hard feelings. Masaya ako na unti-unti inaayos ng lahat. We need to buy a car here. Let's go. Sabi ni Wilson habang naglalakad kami. Wilson, no. Uwi rin naman tayo kagad ng Pilipinas, hindi ba? Tanong ko. But we'll stay here for a week or two. We need the car. Come on, baby. He sweetly said before slightly caressing my waist. Okay, Daddy. Sagot naman ni Aaron. At di ko na nga napigilan ng pagbili niya ng sasakyan. Gusto ko makita ang mga lugar na naging saksi ng paghihirap mo habang wala ako. Let me see what I miss, boss. He said and I nodded. I will gladly let him see everything dahil sa ngayon wala na ako itatago. He spent the whole week of going from one place to another. Hindi ako magsasawang sabihin kay Wilson ang lahat ng naranasan ko. Sinabi ko ng lahat ng naramdaman ko noong mga oras na iyon. Na habang pinagbubuntis ko sa Aaron ay siyang naalala ko. Ba't ka sumunod sa sinabi ng daddy mo? Why did you left me? He asked after I told him everything. Maybe because I was so hurt. Nasasaktan ako dahil totoo ang mga sinasabi niya na siya ang dahilan kung ba't ako nandito sa mundong to. He will hate me more if they know that there is something between us and Christine wants you. I explained. Kung hindi tayo naghiwalay, hindi lang siguro si Aaron ang anak natin ngayon. Sabi ni Wilson kaya naman napangiti ako. Pero nawala ang ngiti ko na isuot niya sa palasinsingan ko ang isang singsing na may malaking diamante. I gasped. Wilson? I said but he brought my hand to his lips to kiss my ring finger. I bought this 5 years ago.
I planned to propose to you when I get home, but I found nothing. You left me," he said till my tears fell like rain. Tears of joy. Umiiyak ako ngayon dahil sa saya. At ito ang mga luhang gugustuhin ko araw-araw. Mabilis ako yumakap sa kanya. "I'm sorry." "Stop saying sorry. Just marry me," he whispered, so I nodded at him again and again. "I love you," he said before kissing me. Natigil lamang kami sa paghalik sa isa't isa nang marinig namin ang tawa ni Aaron na kapwa namin nakalimutan na nandito pala. Mabilis namang binuhat ni Wilson si Aaron at sabay namin tong hinulikan sa pisngi. I am so happy. Everything happens for a reason. Ang pag-iwan ko sa kanya ay siyang nagpapalakas ng pagmahal namin sa isa't isa. I am so in love with him back then. At mas lalo lumalaki ang pagmamahal ko sa kanya sa bawat araw na dumaraan. I love Wilson so much. We started in the wrong way. I seduced him, but now we're both in love with each other. My games ended up so good. I lusted over him 5 years ago, yet love was so strong, so they call I did. I tried to play with him, but in the end I lost. Hindi ako nagsisisi na ginawa ko noon. Seducing him was right. I love you, he mouthed. I love him so much too. Wilson's POV. Seryoso kong pinagmamasan ang babaeng nagbigay ng saya, lungkot at takot sa akin. Di ko maiwasang matakot araw-araw dahil baka ulitin pa niya ang ginawa niyang pag-iwan sa akin noon. It will be my death. She's talking to her dad. Ayoko pero pumunta sila dito at nagpumilit na kausapin si Ivana. I cannot forgive them. Noon nakita ko kung paano siya saktan at insultuhin ng mga ito. I will keep her by my side and I will never hurt her. When I saw her tears, I immediately walked closer to them. I hugged her waist and I stared at her face. Namumula ang ilong ni Ivana at ang mga mata niya puno ng luha. I told you not to cry, right? Malambing na bulong ko. Wilson, Ivana, we are truly sorry. Dadalhin namin si Christine sa Amerika para doon magpagamot. Ivana, I am so sorry for everything. Mr. Alcantara said and my jaw clenched because of that. Sorry for everything? Does he think that it's enough? Aalis na kami. Please take care of her, Wilson. He said again, so I looked at him coldly. You don't need to remind me because I will definitely take care of her, I said. I badly want them to leave now. I won't welcome their presence. Kung di lang dahil sa babaeng yakap-yakap ko ngayon. I suddenly remembered the first time I saw her. I smirked because until now I could clearly see in my head how hot she was that night. Babe, let's go, Monique said. She clung to me like a monkey. Di ko siya pinansin. Marahan ko lang na nilibot ang tingin ko sa paligid. Napakunot ang noo ko na makita ko isang babae. Tumatawa na may hawak na shot glass sa kamay. Bahagya ako nilibot ang paningin bago tumingin sa ilang kasamahan. Pero ilang sandali lamang, tumingin ulit sa direksyon niya. Nainis ako sa sunod niyang ginawa. Halatang naiinis siya na may gumagamit sa akin. I think your girlfriend is jealous of me. Hindi ako sanay niyan, miss. Call me 0975-2243-113. Sabi niya bago naglakad pabalik sa mga kaibigan. Napangisi ako ng sarkasiko. Di ako sanay niyan, miss. Hindi kailanman. I might love to make love but I hate those kinds of girls. Ivana Alcantara. Yan ang pangalan niya sa resume niya. Malamig akong tumingin sa kanya. Gusto ko makita ang hubad niyang muka. Hired ka na. Sarkasikong sabi ko nang lumabas siya. Ines akong pumikit ng mariin. She really knows how to turn men on. Nandidiri ako sa kanya sa paggamit niya sa akin para lang mairita niya si Monique. Naiinis ako dahil doon. Ano? Kaya niya makipaghalikan at makipagkaibigan sa kahit na sino? Sino-sino mga kahalikan niya? I cursed kasi hindi niya maalis sa isip ko. Imbes matulog, bumaba ako para uminom ng beer. He immediately exploded all over my body. Pumikit akong mariin pero lalo ako napamura na makita kong mukha niya sa isipan ko. Ivana, you are making me crazy? Pero hindi ako sasali sa mga laro niya. But I cursed myself when I saw myself wanting him over and over again. I bought her gifts. Dinala ko siya sa Nueva Ecija. I kissed her every day and no one will kiss or hold except for me. She's mine. Where is she? Galit na sigaw ko nang madatnang walang taong kondo niya. She's supposed to be here. Dito ka siya susunduin talaga nang napag-usapan. Where is she? I have a very bad feeling about this. This can't be, baby. Don't you ever leave me. Mariing bulong ko. And no one ever did that to me but Ivana Alcantara. Halos libutin ko na ang buong mundo para nang makita si Ivana. Pero ni Anino niya hindi ko malang masumpungan. Wilson,
Christine is a great woman. I am sure you will like her. Galit kong binalingan ng tingin si Mommy dahil sa mga sinabi niya. Stop! Galit na sabi ko kaya't napaatras si Mommy. Nakita yon ni Daddy kaya't sinamaan niya ako ng tingin. Galit ako lumabas sa bahay niyon kaya't tumiretso sa isang bar para maglasing. Where is she? Wilson Thompson, right? A woman approached. Malamig ko siyang tiningnan. Wala sa kalingki ng isang Ivana Alcantara Thompson. I'm married. I said before leaving this bar because I just thought about her. She's so powerful for making me crazy like this. Unti-unting natapos ang pag-alala ko sa nakaraan nang humigpit ang yakap ni Ivana sa akin. Hinanap ko ang mga mata niya at di ko may paliwanag ang nararamdaman ko na makita na mamasa-masa ito ng mga luha. Don't cry, I secretly whispered. I made her proud. I love this woman. I'm not crying. Giit niya kaya't ginisihan ko na lamang dahilan para dumaan ang inis sa mukha niya. I was about to kiss her but Aaron suddenly went in between us. Mom, Dad, I'm hungry, my little mini-me said. Okay, I'll cook, Ivana said before leaving us here. Pumasok si Ivana sa kitchen kaya sumunod na rin ako habang buhat-buhat ng anak. I found her washing her hands. Her morning face really gets me. I put Aaron above the island counter so I could kiss her mother. I kissed Ivana's neck but I'm not contented so I slightly sucked it. Natatawa niya akong tinula kaya't natawa na rin ako. Stop those monkey businesses, she said before rolling her eyes so I smirked while biting my lip. If Aaron's not watching, I will definitely kiss her right now. And I just want a simple kiss. I want to taste her mouth and I will definitely do this every morning. Dad, you said you'll give me a little sister, right? When? Our son said so I smirked even more. Mas lalo ako natuwa nang makita kong gulat sa mata ng babaeng gusto kong makita pagkagising ko. Ask your mom, baby. Natutuwang sambit ko. Mom, when? Aaron asked. Natawa pa ako na mahina. Ines nagbukas si Ivana ng fridge pero pagbukas niya kagad siyang tumakbo papunta sa common bathroom para sumuka. Tumakbo kagad ako para sundan siya dahil sa pag-aalala. Nabuhay ang takot sa buong katawan ko na makita si Ivana nakasubsob sa toilet bowl habang sumusuka ng malakas. Are you okay? Kabadong tanong ko habang inaayos ang buhok niya. Anong kinain niya kagabi? Pareho lang kinain namin. Why is she suddenly vomiting? Mommy? Daddy? Don't go down, Aaron. Sabi ko habang marang hinihimas ang likuran ni Ivana. After a while, she stopped. Tinignan niya ako gamit ang nanghihina niyang mga mata kaya inalalayan ko siyang tumayo. I think I'm pregnant, she whispered. Nalamig ako at natigilan dahil sa narinig. I cannot process the words I just heard. What? She smiled. I am not yet sure so please buy me some pregnancy tests right now. Malambing na sabi ni Ivana kaya naparunok ako ng mariin. Di ko alam ang gagawin ko. What? She smiled again before laughing. You think I am not pregnant? We made love every night in Turkey, even here. Doon lang lumihistro sa utak ko kaya't lahat tumakbo ko palabas. Nabangga ko pa ang sarili ko sa pinto kaya't napamura ako tuloy-tuloy na tumakbo pa palabas. My whole body is shaking. Ilang beses pa akong bumangga hanggang sa makarating ako sa baba. There's a nearest drugstore so I went in. Pregnancy test please. Nanginginig na sabi ko. I want to watch myself for acting like a gay right now. Ilan po? Everything you have. Hurry up. Mabilis sumunod ang babae. She handed me more than pregnant pregnancy test, so I ran towards my unit again while holding them. Daddy! Daddy! I heard Aaron, so I went to them. Kagad kong nilagay ang mga pinamili ko sa island counter. Ivana raised her right brow at me. Mali ba ang binili ko? Gulat na tanong ko pero tinawagan niya lamang ako bago siya umiling. Mamaya ako nagagamitin yan. Magluluto muna. Baby, I'll cook, I said. Wilson, don't worry. I can still cook, she said but I sighed. Sa huli hindi na ako nagpilit pa. I watch her cook. Di pa rin alis ang kaba sa sistema ko. I am so gay and I don't like it. Pero hindi ko naiwasan na sobrang kabado ako. Excited na rin ako. Gusto ko na maraming baby sa kanya. Gusto ko ng 10 anak. Kailangan ko nang simulan ng paggawa ng isang malaking mansyon para sa amin. Di na ako makapaghintay magkaroon ng malaking pamilya kasama si Ivana. Gusto ko siyang halikan tuwing umaga. Gusto ko siya ligawan tuwing gabi. Gusto ko siyang yakapin araw-araw. Mahal na mahal ko si Ivana. I love you so much. Pero parang kinilig si Ivana nang makita ko excited.
Di ako umalis sa penthouse buong araw para bangan ang magiging resulta. Pero hindi niya rin ginagamit ang mga pregnancy kit. Baby, can you do it? I said because I am already eager to know the truth. I can feel that she's really pregnant but I want to make sure. I want to see it. Later, Wilson, she said. Pero hanggang gumabi, hindi pa rin ni Ivana sinusubukan hanggang sa makatulog na lamang ako. I woke up in the middle of the night when I felt like a soft hand touching my cheek. I slowly opened my hand and when I saw Ivana smiling, slowly getting up. I'm pregnant. We're having a baby again? Bulong niya kaya nawala lahat ng antok ko. Kinuha ko muna sa kamay niyang maraming mga test sa lahat ng 2 linya. I love you. I love you. I love you. I said before kissing her. Natawa si Ivana bago ko halikan pabalik. But she knew that I will never be contented in these kinds of kisses. Dahan-dahan ko siyang binuhat habang di pinuputol ang halik namin. Lumapit kami sa kabilang kwarto at dahan-dahang nilapag sa malambot na kama. Are you ready to spend the rest of your life with me? I asked before kissing her again. Do I have a choice? I laughed slightly. Of course you don't, I said. Di ko na to pakakawalan. I can already see my future with her. I am so in love with this woman. I will kill someone if she leaves me again. I love you, I whispered while kissing every inch of her skin. Ako ang luluhod sa paanan niya. I will treat her like a queen. I will give her anything. I will spoil her. I will love her each day. Aalagaan ko si Ivana ngayon dahil hindi ko nagawa yung pinagbubuntis niya si Aaron. Wilson! Inis sa sigaw ni Ivana na magtagal ako sa tiyan niya. I chuckled. I love you, I said before giving her what she really wants. Makalipas ang 2 buwan, nagpakasal kami ni Ivana. Wala na talaga siyang kawala sa akin dahil hindi ako papayag na mawala sa kanya. Matagal man kami nagkawalay noon, ngayon magkakahiwalay pa sa amin. Araw-araw kong ipaparamdam kay Ivana ang pagmamahal ko. Aalagaan ko siya, sila namang anak namin at magiging anak pa. Sila ang buhay ko at mahal na mahal ko ang pamilya ko. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kwentong pag-ibig. Maraming salamat po. Ingat po tayong lahat.